Mga idol, totoo nga ba ang usap-usapan na noong 1990s, merong isang kalahating tao, kalahating ahas sa underground ng Robinson's Galleria? Totoo nga po ba, Kuya Jibe, ang urban legend na ito? Tara-tara po at alamin po natin, babalalang mga idol. Kung kayo po ay likas na matatakutin at kung ayaw niyo po nakakarinig na ganitong klaseng kwento, skip nyo na lang po ang videong ito, okay? Ang Robinson's Galleria ay itinayo noong taong 1989 at binuksan naman ito noong taong 1990. Ang founder at ang may-ari ng Robinson's Galleria ay si John Gokongwei Jr. Alam nyo ba mga idol na ang Robinson's Galleria ang pinakaunang Robinson na binuksan ng mga Gokongwei? At ito ay nakatayo sa may bandang Ortigas Avenue, Quezon City, Manila. Ito ay matatagpo nyo din po malapit doon sa estatwa ng famous EDSA Revolution na itinayo sa may bandang Ortigas. Bakit nga ba, Kuya Jibe, sumikat ng ganito ang Robinson's Galleria noong 1990s? At dito na nga po papasok ang urban legend at nakakakilabot na kwento about sa underground ng Robinson's Galleria. Alam nyo ba mga idol na sobrang nagtrending at pinag-usapan noong kumalat ang balita na sa underground daw po ng Robinson's Galleria, meron daw po ditong nagtatagong isang nilalang na kalahating tao at kalahating ahas. Tunay po kaya yun, Kuya Jibe? Kakatakot. Ito mga idol ha, talaga pong kumalat yung balita sa buong Pilipinas noon. At kahit itanong nyo po ito sa inyong mga tita, tito, o sa inyong nanay o tatay, eh talaga meron ho talagang kumalat na balita na kung saan dito daw po sa mall na ito ay meron daw pong creature o isang nilalang na hindi maipaliwanag na istsurang tao tapos kalahating ahas. At yun po, ikikwento ko po sa inyo ang senaryo. Ang senaryo po ng mga taong naka-experience dito na kapag ang isang babae ay pumunta sa isang dressing room ng mall, yan, habang nagsusukat daw po ng damit na bibilhin ng babae. At doon daw po sa kinatatayuan mismo ng babaeng nagsusukat ng kanyang damit sa dressing room, meron daw po pala dong isang tablang nakatakip lang. Kapag natipuhan ka daw po nung taong ahas, bigla ka na lang daw pong malalaglag sa underground ng mall. Ay mga idol, dahil nga po lalaki yung taong ahas na nasa underground po ng mall, gustong gusto niya po nakakakita ng mga dalagita o mga babae sa dressing room. At usap-usapan din po mga idol na marami daw po talagang CCTV cameras doon sa dressing room at sa labas ng mall. At tila nagmamasid daw po yung taong ahas sa ilalim ng underground. At isa na nga daw po sa naging biktima ng taong ahas na ito ay ang celebrity at ang artista na si Miss Alex Dicson. Kung mapapansin naman po at aminin po natin mga idol, noong 1990s sikat po si Miss Alex Dicson dahil sa sobrang nitong ganda. Noong araw na mga yan mga idol, just normal days mga idol, yung parang pag nagsha-shopping tayo, sukat ng damit, pag may gustong bilhin, ganon. Si Miss Alex Dicson daw po ay pumasok sa isang dressing room na kung saan pagpasok daw po niya ay parang iba na daw po ang kanyang pakiramdam. Para daw po siyang kinikilabutan, tapos hindi niya ma-explain para daw merong nanonood sa kanya sa loob ng dressing room. Tapos mga hindi na daw nagtagal, after daw po niya magsukat, parang biglang may bumukas daw po sa may sahig na tila yung trap na papunta sa underground. Sa galing daw po ni Miss Alex Dicson, parang hindi daw po siya nahulog Parang kumbaga nakaligtas po siya doon sa butas at nakatakbo daw po palabas. Yun lang pong usap-usapan, ewan ko lang kung totoo yun, pero yun pong sabi-sabi. Pero meron din pong ibang kwento na parang may yumakap daw sa kanya sa loob ng dressing room, pero wala pa rin po yung confirmation kung totoo yun. At sa pagbukas nga daw po nung sa may sahig, bandang sahig, doon na daw po nakita ang isang kalahating tao at isang kalahating ahas na kung saan takot daw po si Miss Alex Dicson, lumabas daw po siya ng dressing room. At yun, takot, marami daw po nakakita ng mga araw na yun. Pero feeling ko naman
Di pa rin ako convinced eh. Alam nyo rin ba mga idol na meron din po kumalat na balita na kung saan haka-haka lang din po ito na yung anak daw po ni John Gokongwei Jr. na si Robina Gokongwei ay meron daw pong kakambal at yung kakambal niya ay yung taong ahas na sa underground daw po ng Robinson's Galleria. At yung kakambal daw ni Robina na taong ahas ay nangingitlog ng ginto. Kaya daw sobrang yaman daw ng mga Gokongwei. Parang OA na istorya. At first, nangingitlog ang lalaki. Nangingitlog ang lalaking ahas. Di ka na may hindi. Di ka, mga babae lang nang nangingitlog. Paano nangyaring yung lalaking taong ahas ay nangingitlog ng ginto? At doon pa lang po sa istorya na marami daw po CCTV sa may underground ng mall na kung saan minamasid daw ng taong ang ahas yung mga babae sa dressing room. Paano? Ikagaling naman sa technology ng ahas. Kagaling. Diga, kung isipin nyo mga idol, parang sobrang nag-iimbento na ng mga kwento yung mga sinaunang nung mga 1990s. Kung isipin nyo kagaling mag-assemble ng CCTV, kagaling mag-computer. Kung isipin nyo. At yun mga idol, na nagsalita na rin po after 30 years po ata si Miss Alex Dixon about sa isyong ito. At yun, meron po siyang vlog. Kayo na lang pong bahalang manood sa kanyang statement about doon sa nangyari sa kanya sa loob. At parang sinasabi naman po niya na hindi po totoo yun, na kakahaka lang po, urban legend lang po yung kumalat. Pero kung ako tatanungin yung mga idol hindi ako convinced o naniniwalang totoo yun. Kasi marami po talaga sa kwento na parang imposibleng mangyari. Katulad ng mga napansin nyo rin po ba yon? Paano mangingitlog yung lalaki na taong ahas kung hindi naman siya babae? At yung may mga CCTV sa ilalim ng underground. So ibig sabihin may kasama siya doon. May kasamang nag-ooperate. Ba't hindi yung kasama sa kwento? Alam naman ang mag-ooperate ng CCTV yung taong ahas. Ibig kagaling naman noon. Pero kung kayo po ang tatanungin ko mga idol, naniniwala po ba kayo na sa underground ng Robinson's Galleria ay merong tumirang isang kalahating tao at isang kalahating ahas noong taong 1990s? At naniniwala ka rin po ba mga idol na nakita po mismo ni Miss Alex Dixon yung taong ahas noong taong 1990s? Sa tingin nyo rin ba mga idol na hanggang ngayon buhay pa po kaya yung taong ahas sa may Robinsons? Comment nyo nga po sa comment section at i-share nyo na po ang video ito sa mga friends nyo para malaman din po natin kung ano po yung urban legend na pinag-usapan noong 1990s about sa half snake, half human na meron sa Robinson's Galleria. Cute!